Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, as promised po sa isang viewer po natin, share buyback ang pag-uusapan po natin. Bakit ito maganda? Mas maganda ba ito kaysa sa dividends? Welcome back! Ayan! Napakahigpit po ng request na i-discuss natin yung share buyback. So yan po ang video po natin ngayon. Maganda ba yan? Kasing ganda ba ng dividends yan? Ano ba mga intricacies yan? Ano bang kailangan pag-isipan po natin dyan? No? So yun po ang bubuting-tingin natin sa video na to. At sana po marami po kayong matutunan po. No? So ang share buyback po, napakasimple lang po yan. Yung company, bibilhin niya yung sarili niyang stock sa market. Okay, no? So medyo weird, no? Okay, wag po kayo mag-alala, hindi lang po kayo ang nawiwirduhan. Noong araw po, simula po nung na-invento ang stock market po, wala naman pong gumagawa ng share buyback. Nauso lang po ito, may nakapansin lang na gawin nito nung mga 1960s na 70s, no? Nung medyo nag-pick up na po itong tinatawag na share buyback sa US po yan, no? So ganito po kasi ang concept po niya, no? Ang stock po kasi company yan, may negosyo. What if nagge-generate siya ng maraming pera, no? Marami siyang pera na generate. Ang problema, wala siyang maisip na project. Wala na siyang factory na mabuksan. Halimbawa, na wala na siyang paglagyan ng pera niya. Ano ang gagawin niya sa pera niya? Sayang naman. So, ang gagawin ng company na to, mag-search siya ngayon. Anong company ang pwede niyang bilhin? Saang company siya pwede mag-invest para hindi naman sayang at hindi tulog yung pera? So doon po, ang dati ang ginagawa, bibili sila ng ibang company. Ngayon, papaano naman? Kung kaka-research mo, wala ka iba nakita magandang kumpanya, kundi yung sarili mo. Ikaw ang pinakamagandang kumpanya na pag-investan. So doon po nag-umpisa yung idea na bilhin mo yung sarili mong stock. Ayun, no? Medyo mind-bending po. Na-weirdohan po yung mga tao ngayon at hanggang ngayon, of course, medyo weird pa rin po ito kapag bago po sa inyo. Pero i-explain ko po how it works. Ganito po siya, no? Pag binili mo yung sarili mo pong stock, ito po si Costco, bababa ng bababa ng bababa ang average shares, no? Ang diluted average shares po, no? Ang shares na nagfo-float sa market, nababawasan, Katulad po na to noong 2016, 7.14 billion ang shares po sa market. Ngayon po 2023, as of nung report po nila last year ay 6.93 billion shares na po. Marami na po nawalang shares po sa market, no? At bibigyan ko po ng example kung paano po ito gumagana. Assuming po nagtayo po tayo ng kumpanya, 10 tayong tao, at bawat isa po sa atin naglabas ng 1,000,000. Pinul natin yung pera natin, tigil 1,000,000, nakabuo tayo ng 10,000,000, at bawat isa po sa atin may 1 share tayo sa company, no? Okay, so malinaw po. And bawat isa po sa atin, meron tayong 1 share. So, ang value po ng isang share, kasi may claim ka sa 10 million na yan, is 1 million per share. Maliwanag po pa, ang value po ng share natin is 1 million. Kasi may pera sa bangko na 10 million and we own 1 share. So, may claim tayo sa pera na yan sa bangko. 10% niyan atin. 10% po niyan atin. So, ayan po, no? 1 million ang value po, no? And you own 10% of the company. Okay? Maliwanag po ba? Okay. So, let's say po, nagkaroon ng panic, no? Yan, nagpanic ang market, no? May something, may calamity, nagpanic, no? Okay, no? Dinagsa ng tanong kung ano-anong pangyayari ang ating bansa, no? Bumagsak. Nagpanic ang mga tao, 500,000 na lang ang isang share ng ating company. So, nag-decide yung company natin, ay, bibili ako ng 2 share sa market, no? So, 2 share ang binili. Magkano yung 2 share at 500K? 1,000,000, no? So, yung capital natin na 10 million, nabawasan na 1,000,000. Bumili tayo ng 2 share sa market. Ngayon, pagkabili mo ng 2 share sa market, of course, no, 8 na lang ang natira. 8 na lang tayong may-ari. Wala na, burado na yung 2 may-ari. 8 na lang tayong may-ari. Ayan. So, now na 8 na lang tayong may-ari, each of us own 12.5% of the company. At dahil may 9 million po dyan sa bangko, may 9 million, and we own 12.5% of that 9 million, that is worth around 1.125 million pesos. So, mas naging valuable po ang pera po natin after the share buyback. Mas naging valuable po ang ating
pera. Okay? Maliwanag po ba? Or ang ating investment, no? Na kahit walang nangyari po, no? Ngayon, example number 2, erase lang po, no? Halimbawa, another stock po ito. Another stock na may same scenario. 10 million, 10 shares, 1 million per share ang value. Okay? And bull market naman. Bull market naman ang nangyari, no? Ang isang share naging 2 million for some reason. Wala, sira ulo ang mga tao. Masyado silang optimistic, no? 2 million yan isang share. So, nag-decide yung company, nag-decide yung management, bibili tayo ng 2 share. Magkano ang 2 share at 2 million per share? 4 million po. 4 million po yan. So, mawawalan ng pera ng 4 na milyon ng company. Magiging 6 million na lang ang pera sa bangko. At dahil 2 share ang nawala sa market, no? 8 shares na lang ang natira. Ganon pa rin po. We own 12.5% of the company kung meron tayong 1 share. Kaya lang ang problema, dahil 6 na milyon na lang ang pera sa bangko, no? 12.5% of that is 750,000 pesos. Yun na lang ang value ng ating investment. Kapag ang share buyback ay nangyari, no, na mahal yung stock, no? So what did we learn? Pag may share buyback po, we end up with more ownership of the company. In both example po, parehas po naging 12.5% ng ownership po natin regardless. Kaya lang dito po nagkakatalo po yan. Kapag ang share buyback ay nangyari na overprice yung buyback, nangyari siya nung overprice, you end up with less value. No? Ayan, no? Naging 750,000 na lang ang value ng ating 1 milyon. Nawalan po tayo, no, ng value ang ating investment, no. Ngayon, kung nabili mo naman ng underprice, no, yung nangyari ang buyback during underprice yung stock sa market, you end up with more value. Naging 1.125 million ang iyong 1 milyon. Maliwanag po ba? So, maganda po na ang buyback nangyayari kapag underpriced, no? So, typically, nagkakaroon ng share buyback, no? Pag nagkakaroon ng share buyback, it means na yung company, no? Naniniwala yung company na undervalued siya. Ganun po siya, no? Pero, wait lang po, no? Pag-usapan natin muna ang US versus Philippines na stock market. Kasi, mag-iingat po kayo, no? Pag nag-aaral po kayo ng stock market sa US, no? Magkaiba po ang situation, magkaiba po ang galawan, magkaiba po ang setup ng mga companies, magkaiba po ang mga tax system po doon kaysa po sa atin. Kaya minsan, yung mga bagay na ginagawa po doon, hindi po applicable sa atin. Magkaiba po, may magkakaibang situation po, no? So, gusto ko lang i-highlight, pagdating si share buyback, may konting kaibahan, no? Sa US po kasi, yung management, yung mga CEO, yung mga senior management ng company, madalas po kasi hindi sila yung owner ng company. Hindi rin sila ang founder. Madalas po, employee lang po sila. Kasi marami pong company sa US, no, na nandun na yung company na yung stock na yun since 1800s, matagal na. So, hindi na sila yung founder, no? So, yung mga CEO niyan, hinahire na lang nila sino yung magagaling magpatakbo ng company, no? And madalas po, no, minsan nasa kontrata po ng mga CEO, natatanggap sila ng milyon-milyon na bonus kapag napataas nila yung share price ng isang stock. Ayun po, no? At dahil nga po, mula po noong 2010, no, after po ng financial crisis noong 2008, bumagsak po sa US po, no, ang kanilang interest rate, 0.25 to 0.50% na lang or 25 to 50 basis points na lang po. Almost free money po umutang sa US, no, nung panahon po na yan. Hindi po ngayon, nung before pandemic, since 2010 hanggang before pandemic, napakababa ng interest rate, no? So may mga genius po na CEO na nakaisip na mag-share buyback tayo kahit na magkano yung presyo niya sa market. Kahit na overprice yung stock natin, mag-buyback tayo na mag-buyback. Paano natin gagawin? Uutang tayo kasi mura lang naman ang utang eh. Almost free ang money. So, umutang tayo ng umutang, no? At mag-share buyback tayo na mag-share buyback. We don't care kung undervalued or overvalued ang stock. Bakit? Kasi babagsak ang number of shares, no? At pag bumagsak ang number of shares, no? Bababa rin po ang PE ratio nung stock. At marami po kasing tao po, no, na tinitingnan, ang unang-unang tinitingnan nila yung PE ratio ng company. At pag nakita nilang bumababa, bumibili po sila ng stock po niya without checking po the balance sheet na lumolobo na pala ang kanilang balance sheet. So, pag bumababa yung PE ratio,
tumataas po ang presyo ng stock po na yan sa stock market. So, ang ibig ko pong sabihin, paiksiin ko na po, artificially, napapataas po ng mga CEO ang stock price po nila without improving the business. No, parang may trick silang ginawa. Umutang, share buyback, bumaba ang PE, lumipad ang stock price. At makukuha na niya ang milyones na bonus niya without improving the business so much, no? He doesn't care kasi wala siyang skin in the game. Marami pong may mga CEO po kasi sa kanila, no, na wala silang large position sa stock na yan. Meron man silang stock po dyan, konti lang, minsan konti lang, no? So, ibig sabihin, no, kung masira man yung value, no, nung stock na yan, no, masira man siya katulad nung pinag-usapan natin kanina, hindi naman siya tatamaan eh. Hindi siya tatamaan kasi hindi naman siya malaki ang ownership po sa company po na iyon. Pero sa Pilipinas po, iba po ang senaryo sa Pilipinas. Marami pong company po sa atin ay medyo bata pa, no? Okay. At hindi lang po bata. Minsan, family, lahat po ng stock, halos lahat ng stock sa Pilipinas, kontrolado ng isang pamilya. Yung pamilya na yan, nasa kanilang pamilya yung CEO. Sila na rin ang senior management. Sila na rin ang nasa board, no? So sila na lahat ang nagpapatakbo, sila na rin ang board kasi 70 to 80% ng ownership ng stock kanila din. So sila lahat, no? So hindi po nila gagawin yung kalokohan na ito na nangyayari sa US kasi kapag bumagsak po ang value ng stock po, no, sila rin po ang masasaktan. So, hindi po nila gagawin yung mga ganitong kalokohan po, no? Ayan. So, sa Pilipinas po, when we see a large scale na share buyback ng isang stock, it means na totoong naniniwala ang management na mura ang price po na yan. Ngayon, kung mag-agree man tayo na mura sila o hindi is debatable. Pero ang ibig ko pong sabihin, yung nasa likod po nito ng company po na to, yung management at board of directors, talaga pong naniniwala sila na undervalued po sila. Otherwise, hindi po nila i-approve ang share buyback. Okay, maliwanag po ba? O yun. So, maganda pong indicator po ito, no? Para magkaroon tayo ng idea kung ang isang company ay mura. Kapag nakikita natin na maraming share buyback, ibig sabihin mura. Mura yung company. Yun ang message na pinapahatid sa atin ng management. Ngayon, why is share buyback better than dividends? Bakit? No? Kasi, ganito lang po kasimple po yan, no? Assume na lang po natin walang broker fees para hindi tayo masiraan ng buulo. Wala pong tax pag bumili ng share, no? Para easy lang ang computation po natin, no? Imagine, may budget si company, meron siyang 100 million pesos at pwede siyang bumili ng 1 million shares ng company. Halimbawa, 100 per share lang yung isang stock po, no? So, pwede kang bumili ng 1 million shares, no? 100 times 1 million is 100 million, no? Kasi may budget ka 100 million, no? So, yun po, no? Makakabili ka ng 1 million shares po, no? Okay, ngayon, imagine mo naman na hindi mo ginamit sa share buyback, hindi ginamit ni company sa share buyback yung 100 million. Pinamigay sa atin as dividends yung 100 million. Ano po ang mangyayari? Hindi po 100 million ang lalapag sa palad po natin. May tax po na 10%. So pagdating po sa palad natin, 90 million na lang ang paghahati-hatian po natin. Ganun po ang nangyayari po noon, no? Ayan. At kung nag-decide tayong lahat na i-reinvest natin by buying the same stock, no? 90 million na lang ang budget natin. So we can only buy, all of us can only buy 900,000 shares of the company instead of 1 million shares. So yun po ang ibig ko po sabihin, nalugi po tayo. Nawalan po tayo ng 100,000. Maliwanag po ba? So the same po ang effect pag nag-share buyback po tayo at yung dividends, assuming na nag-reinvest tayo, di ba? We own more portion of the company, no? Kaya lang po, may nawala po sa ating pera kapag dumaan po sa dividends kasi we pay taxes. Doon po nagiging superior po ang buyback compare sa dividends kasi natataksan po tayo. Maliwanag po ba? Yun. So, yung madadagdag sana sa atin na ownership, no? Ay yung pera na punta sa gobyerno. Nagbayad po kasi tayo ng tax na sana hindi na tayo nagbayad ng tax kung dinerecho na lang po na share buyback. But wait lang po, no? Yan din ang thinking ko dati na superior ang share buyback, no, kaysa sa dividends, no? Pero ngayon po, actually I prefer dividends na po ngayon over share buyback at sasabihin ko po sa inyo
kung bakit. Kahit na na-tax tayo ng 10%, I think na outweigh po ng advantages, no? Yung dividends, mas advantageous po ang dividends. Bakit, no? Number one, syempre, pera na po yan. Pera na yan. Pera na yan na lalapag sa palad mo at napaka-powerful po ng pera na lumalapag sa palad po natin. Kasi marami po tayong option, no? Isa sa option, pwede na nating ikain po yan, alright? Number 2 po, very very important po, no? Actually, ito po yung pinaka-main reason po talaga. Value trap. Value trap, no? Kasi may ilang times na po ako na value trap, no? Kasi hindi nagbibigay ng dividend si company and I own more of the company share, di ba? Kasi pag nag-share buyback siya. Pero walang nag-a-agree sa akin na undervalued yung company at ayaw tumaas ng price sa market. Ngayon, ayaw tumaas yung price sa market. Hindi nagbibigay ng dividends, nagba-buyback siya. Wala nangyayari. Wala akong kinikita. Ayaw tumaas ng price sa market. Wala rin dividends na sumasahid sa palad ko. Tulog ang pera ko for how many years. So yun po ang ibig ko pong sabihin na value trap. Yun po, dividends po kasi na-unlock niya yung value ng isang stock. Lalo po ngayon na marami pong dividend investor na po, no? Marami po na-attract sa mga stock na nagbibigay ng dividends. So, nakakatanggap ka na ng dividends, tumataas pa yung share price mo. Kasi pag bigay ng dividends ng company po na yan, nakikita ng ibang investor, mas gusto nilang bilhin yung stock na yan, tumataas yung presyo niya. So, ibig ko pong sabihin, iba't iba po, no? Tumaas, nagka-dividends ka na, tumaas pa yung share price, no? Maliwanag po ba, no? Ayan, wala po kasi may gusto sa kuripot. At bibigyan ko lang po kayo ng example po. Halimbawa po ito, na-feature po ito ni Sir Renz, no? Sa kanya pong YouTube channel po, no? Sa PSE Wires, to si Altus Property Ventures Incorporated. Totoo pong napaka-undervalued po nito. Tingnan niyo po yung PE ratio. At ang ganda po ng company na to. Kung hindi ako nagkakamali, rental po talaga ang income po nito, no? Ang laki-laki ng kinikita niya. Kita niyo yung PE ratio, napakababa, napakagandang company. Ang problema, no, nakita ko po, hindi po siya nagbibigay ng dividends, no? So, paano po yan? Paano? Baka maipit po tayo pag pumasok po tayo sa mga ganitong company. Undervalued nga, wala naman nag-a-agree sa'yo, tapos wala ka rin dividends. So, baka maipit ka ng matagal. Baka flatline po ang presyo nito sa market for a very long time. Of course, hindi natin alam, baka mag-appreciate po nito, no? Only time will tell. Pero, syempre, mas maganda kung doon na tayo sa mas sigurado. Okay. Number 3, option to invest in another stock. Pag nakakatanggap tayo ng dividends, halimbawa, no, bumili tayo, may pure gold tayo, binigyan tayo ng dividends, no? So, may option tayo na bumili ng iba, no? Kung halimbawa, sawa na tayo sa pure gold, so gusto natin iba naman ang bilhin, may option tayo to buy other stock. Halimbawa, may nakita tayo maganda, GSMI, PPC, minsan gusto mo yung ibang stock, pwede. Halimbawa, masyado ka ng overweight ka na, no? Mataba na yung position mo sa pure gold, gusto mo iba naman, may option ka na bumili naman ng iba, no? Alright, no? And useful, no? If may nakita kang iba na gusto mo lagyan ng pera na hindi mo na gagalawin ang current position mo. Number 4 po, no? Na ayaw ko po sa share buyback na po ngayon, no? Minsan kasi nakakatakot na dire-diretso bumabagsak yung public float po kasi ng company. Pag share buyback, nababawasan po kasi yung outstanding share sa market. Di po ba? O pag nag-below 10% po yan, delisted po yan. So pag na-delist, medyo hindi po masarap na experience po yan. Napaka-unpleasant po pag na-delist po ang isang stock na hawak po natin. So ingat-ingat po tayo pag may share buyback. Titingnan mo dapat medyo mataas pa yung public float niya po, no? Ayun lang naman po, no? So in theory po, mas maganda ang share buyback. Mathematically, mas maganda ang share buyback, pero in practice, in practical terms, mas maganda po ang dividends, no? Sa Pinas, it is usually good sign kapag nakakita ka na may share buyback program. At yun lang naman po ang kwentuhan po natin ngayon, no? Again, hindi po ako trained po, no, sa financials, no, at sa mga analysis ng stock. Lahat po ito yung opinion ko lang po, no? So bear in mind, disclaimer, pakibasa, no? Like, subscribe, share, hit notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye!